Makasama natin via Zoom ang political analyst na si Professor Antonio Contreras, isa pong profesor mula sa University of the Philippines sa Los Baños. Magandang hapon po, Prof. Magandang hapon, Sandro at Maan. Good afternoon. Kahapon kasi, Prof, parang agaw eksena yung bahayag ni Senator Judge Robin Padilla. Ano bang linya yun? Na May linyahan eh. ang hustisya po ay neutral. O sana daw ay neutral ang prosekusyon. Ano pong take nyo doon? Sana hindi biased ang prosecution. Yun ang sinasabi niya. Well, malinaw naman na ang prosecution saka ang depensa meron na yung kinakatigan. Kaya nga silang tinatawag sa kanila opposing counsel. Kung meron dapat maging hindi bias, kung meron dapat walang side na pinapanigan, ito dapat ay mga senator judges. Kasi matagal naman na lahat naman, kahit naman siguro hindi abogado, maintindihan na kapag ikaw ay abogado ng depensa man o ng prosekusyon, ikaw ay meron ng sina-champion na side. Oo. Alam nga namang, tama nga, alam nga namang ikaw ay prosecution tapos ang iyong kinakampihan mo ang depensa. O kaya depensa ka madidimanda ka ng kuryente mo pag ikaw ay defense lawyer tapos ang kakampihan mo yung piskal. Hindi ba? Anong masasabi nyo, Attorney Contreras? Kasi yung mga Hindi senator po, judges... hindi ako Ay, attorney. sorry. Baka magalit si Pia Cayetano. Oo nga. Teka lang. Pero kasi, yun nga, Prof. May mga senator judges na tila ay umaabogado, no? Pumopormang abogado, no? Saan mang panig. Alam mo, nakalulungkot ito kasi ang impeachment, kaya nga trial, kaya nga tinatawag silang senator judges. Kasi dapat ang kanilang asta ay dapat sila hukom. Ang dapat na ginagawa lamang ng mga senator judges ay clarificatory questions. So, lilinawin mo, tatanungin mo kung ano kung may malabo, kaya clarificatory at saka interjection, which is basically more of procedural. Meron bang nalalabag na procedure, may nalalabag ba na rights o whatever, ayon ba sa rules ng impeachment court yung nangyayari. Pero yung mga tinatawag na cross-examination o direct examination man yan, na kung saan meron ka ng tinutumbok na side na mga tanong mo, pinapahina mo ang argumento ng kabila o pinapalakas mo ang argumento ng kabila, ay isa ng malinaw na hindi na dapat ginagawa ng isang huwes. So, itong nakakalungkot kasi ang nagtatanong ang bayan. Sabi nila, akala ko ba mga huwes itong mga to? Bakit kitang-kita mo talaga kahapon na lang si Senator Robin Padilla, halatang-halata mo talagang pinagtatanggol niya yung isang side. Ito nga sa Senator Bongo, which is very, very unbecoming for a judge. Kasi prinisinta ng prosecution si Melvin Matibag na isa sa mga nabanggit niya na basehan ng kung bakit nakita nila yung pattern of violence sa yung pagsuntok o sinampal ba o sinuntok ba yun ni Vice President Sara Duterte, dati mayor pa siya, yung sheriff. Tumayo si Bongo para sabihin niya yung side at idepensa niya pa si Sara Duterte, which is unheard of because you are supposed to be a judge. You know, of course, may mga political, mga partisan side sila. 'Di ba? So, yun yung point na hindi dapat sila ganun, 'di ba? Huwag na muna nilang ilabas kung pwede ba kung nilang magpahalata. And in both sides, kahit naman si Erwin Tulfo, si Raffy Tulfo, nung binanggit niya na may minority at majority. Pagdating po sa impeachment trial, wala na pong majority and minority. Lahat kayo dyan, huwes. Pero Diba? Prof, ito pong mga kilos, dahil nga miski yung nagbigay ng kanilang mga pahayag doon sa pagpapasabpina ng mga bank records, financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa, at itong mga ikinikilos ng mga senator judges, nakikita na ba natin kung ano yung magiging kinahinatnan nitong impeachment trial? Kung ito ba ay conviction o sa tingin natin mapapawalang sala? Well, pinapaalalahanan ko lang ang mga senador na huwag nilang itest ang pasyensya ng bayan.
Kasi alam mo, ang bayan naman, ang mamamayan, kapag nakikita na obvious naman na andyan na yung mga ebidensya, andyan na yung mga nakikita nila na mga present ng both sides, tapos meron ng malinaw na lumalabas na talagang papunta na sa kung anumang direksyon. Kaya ito man ay kung guilty o hindi. Kasi pag i-convict mo isang tao na wala namang basihan, makikita ng tao yan. Pero pag inakwit mo naman ng isang tao na talagang ang ebidensya ay halos mabigat magiba na ang kahon sa laman ng dami ng ebidensya na inihayag, ay malalaman din yun ng tao. So wag nilang itest ang patience ng bayan. Kasi alalahanin nila sila ay accountable, ang iba sa kanila tatakbo ng pagka-re-election. At saka alam mo, di ba nung nangyari, mayroon tayong kasaysayan na kung saan dahil hindi nagustuhan ng bayan ang naging akto ng impeachment court ay nag-alsa. Di ba? Alam, di ba? May Meron sumayaw tayong ganung pa. klase ng karanasan na gano'n. Huwag naman, ngayon, baka hindi ang presidente ang kanilang babagsakin. Baka ang Senado ang I'm just saying that it could happen. That people can rise up and protest and exercise the right of the people to make their feelings known kapag na-offend na. So yun ang dapat nating ipaalala. Huwag nilang masyadong i-test ang pasyensya Oo. Oo, ng Prof, tao. ang posible bang maging kumaga kapalit nito ay yung mismong institusyon ng Senado? Kasi kung maalala natin, yung mga hindi nabuksang envelopes noong ini-impeach si Pangulong Estrada, Estrada. at may nagsasayaw pa na senador, yun yung nag-udyok no? Para pumunta ang mga taong bayan sa kalsada. Kung ngayon, mauulit ang ganyang senaryo, sa tingin nyo ang masisira yung mismong institusyon na ng Senado? Sapagkat ang makikita ng tao ngayon, ang may kagagawan, kung sakali man na ang desisyon ay labag sa kung ano man yung nararamdaman ng taong bayan, ay ang Senado. Oo. May epekto pa ba, Prof. Contreras, yung pagtutuloy, yung sinasabing reservation ng senator judges doon sa pagsabina ng mga tax and bank records or wala naman? Wala na, sapagkat nagdesisyon na ang korte. Yung kanilang mga reservations, yun lamang ay for the record. Parang for the record lang naman yun. Meron ng desisyon, alam ko, nagkokos na sila doon, alam na nila. In fact, alam natin na bago pa man nagsalita yung mga, di ba, nung mga senador, meron ng ready na state na ruling si Senator Escudero, na binasa na lang niya. So, alam na nila yun. So, I'm sure yun ang wish ng majority. Pero siyempre, hindi naman nila pipigilan yung mga nag-oppose dun sa desisyon na yun, na 5. Actually, 5. Actually, I think it's more than 5, except that yung 5 lang ang nagsabi na magmamanifest sila. Yung nga yung si Camille Villar, si Loren Regardes, Amy Marcos at yung magkapatid na Cayetano. So, if at all, wala tong naging epekto doon sa Sabina sapagkat na-serve na ngayon Sabina ang pagkakaalam ko. At ito lamang ay for the record. At for whatever reason, ang naging napakita lang nito ay yung 5 yun ay mukhang lumilinya na rin talagang ang pananaw ng tao, they could not help to believe that these 5 are really on the Duterte side. Oo. Ay, kumbaga sa tindahan, sarado ng Article 4, Prof. Contreras, patawid na tayo sa Article 1. Oo, tama Opo, ba? doon po sa Oo. confidential funds. Yes. So, anong inyong assessment? Makikilala na natin si Mary Grace Piatos Ayun kung na sakali. nga. Pero dito sa Article 4, anong inyong assessment? Sinong nakaungos? Sinong nakapuntos? Sa tingin ko, malinaw na ang prosecution na nakapuntos sapagkat hindi naman nagiba ng depensa ang pinakitang. Ito kasi napakadali nitong patunayan. Res ipsa loquitur ito . The thing speaks for itself. Alam mo, Maanen Sandro, ang mga tao kasi nami-mislead na kailangan patunayan na mayroong hinire na killer. Kailangan patunayan na talagang yun yung hinahanap na pinag-uusapan. That is not the point. The point is dahil nagsalita ang Vice Presidente at nagbanta siya at inamin niya at hindi naman niya binawi na meron siyang nakausap na papatayin, kung may mangyari sa kanya, papatayin ang Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker, ay malinaw na yun ay betrayal of public trust na.
hindi na kailang patunayan pa na merong na-hire na killer. And besides, yung sinasabi kasi ng iba, ito yung sequence na hindi rin malinaw sa marami eh. Sinasabi na trigger lang daw si Vice President Sara dahil yung pangyayari nung gabi na si Sulaika Lopez ay ililipat sa correctional mula sa Senado, ay mula sa House, ay di ba na-trigger lang siya? Pero kung titingnan natin yung logic nung sinabi ni Vice President, meron na siyang nakausap. Di ba sabi niya, hindi naman after nung umiyak si Sulaika saka siya may kinausap. Bago pa nangyari yung press conference, inamin niya na meron na siyang kinausap para patayin si Pangulong Marcos, si First Lady at ang dating speaker. So, eto, napatunayan nito ng prosecution na authentic yung video, napatunayan na merong investigation na ginawa at kaya nga may kasong isinampa sa DOJ yung NBI at ang naging mahigpit na inaffirm ni Melvin Matibag ay hindi na lamang ito usapin ng grave threat, usapin na ito ng threat to national security. So, walang nagawa ang depensa para pahinain ang kredibilidad nitong tatlong testigong ito taga NBI at para pahinain din yung akusasyon na una may video, authentic yung video at mismong si Sara Duterte ang umamin na meron na siyang kinontrata. At Alright. alam mo, di ba 3 days after, nagkaroon siya ng pagkakataon. Sabi naman, mapasensya na, mainit na lang ang ulo ko. Hindi naman niya ginawa yun. Inamin niya pa, inireiterate siya pa, nag-double down pa siya. Alright, sige po Prof. Siguro abangan na lang natin kung ano yung magiging pagpapasya nitong impeachment court at syempre kung ano yung plano ng mga tatakbo ulit sa 2028 dahil yan yung mga magiging kilos din nila sa mga darating na araw. Maraming salamat po Prof. Maraming salamat. Thank you for having me.